verse 16, yung ating napag-aralan. Konting refresh tayo sa chapter 16 about the manna and the quail, na kung saan ay ibinigay ng ating Panginoon dahil ang kanyang bayang Israel ay nagmumurmur, dahil sila ay nagugutom. Nagmumurmur sila kay Moses, pero ang totoo ay sa Panginoon sila nagmumurmur. Sa Panginoon sila nagre-reklamo. Okay? Dahil ang Panginoon naman ang tunay na nagdala sa kanila doon, nag-lead sa kanila doon, But then, dahil sa kanilang pagmumurmur, instead na dumalangin sila sa Panginoon, mag-request sila sa Panginoon, ay gano'n ang ginagawa na, they complain. Mabigat doon, they accuse Moses. Bakit po pa kami dinala dito? Bakit pa kami naniwala sa iyo? Bakit pa kami sumama sa iyo dito? Gayong mamamatay lang din pala kami sa gutom o sa uhaw. Diba? Doon na lang sana kami sa Egypt. Diba? At least doon, may pagkain kami, may tinapay, may karne, may tubig. Pero nakalimutan kagad nila. Yung pagpapahirap na ginawa sa kanila ng mga Egyptians. Diba? Ang naalala lang nila yung sarap ng pagkain. Diba? So, gano'n, dahil sa kanilang pagre-reklamo, binigay sa kanila ng ating Panginoon, the manna and the quail. Manna sa umaga, at quail naman, o yung pugo, sa gabi, which is, sabi ko nga, sana, kung hindi sila nag-murmur ng gano'n, ay mas the best pa sana yung ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Kasi pugo, natin, maliit na ibon lang yun, walang masyadong laman, wala masyadong makukuhang laman doon. Diba? Kung hindi sana gano'n yung kanilang attitude towards God, ay binigyan pa sana sila ng mas malaking manok, diba? Mas malaking laman, diba? Mas masarap. Mas the best. Kaya lang, dahil sa gano'n na sila, sige, binigay na sa kanila ng ating Panginoon. So, yun ang naging kanilang pagkain. Sa umaga, ay meron silang manna, or sabi ni Moses doon, ay bread. Bread from heaven. Yeah. And then sa gabi naman, ay yung quail. Yung pugo. And then, dito sa kabuuan ng chapter 16 na ating pinag-aralan, mahalaga na maunawaan natin yung apat na bagay. Apat na bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Dito sa kabuuan ng chapter 16. Unang-una ay itinuturo sa atin dito about the lesson of obedience. So number 1, okay, the lesson of obedience, pagsunod. Diba? O binigay sa kanila ng ating Panginoon yung manna, pero ang sabi ng ating Panginoon, may commandment ang ating Panginoon. Although may manna sila, pero may rules, diba? Na kukuhanin lang nila ay yung sapat sa kanila for the day. Diba? Kukuhanin lang nila para sapat sa pamilya nila on that day. Diba? Dahil kapag sumobra doon, sabi doon ay wala din. Diba? Nabubulok din. Inuuod at binubulok. Hindi rin nila mapapakinabangan. Diba? Kahit sobra-sobra yung kinuha nila. So, ay lesson of obedience. Pagsunod. Is yung pinaka-importante sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Obedience. Yan yung isa sa important lesson na itinuturo sa atin ang ating Panginoon. Dito sa chapter 16, itinuturo ng ating Panginoon sa mga Israelites kung paano yung pagsunod. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, tingnan natin kung sino yung susunod sa kanila. Diba?
At in 1 Samuel chapter 15, sabi dito, 1 Samuel chapter 15 verse 22. Sabi dito, Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice. Diba? To obey is better than sacrifice. Sabi na Panginoon. Kasi, madaling sabihin na ito yung aking sakripisyo para sa Panginoon. Ito yung ginagawa ko sa ating Panginoon. Kagaya ni Saul doon sa 1 Samuel na yon. May binigay na instruction sa kanya ang Panginoon na lilipulin mo lahat ng itong bayan na ito. Wala kang ititira, susunugin mo lahat. Yun yung instruction. Pero anong ginawa ni Saul? Pumili siya ng mga nagtira siya, no? Gumawa siya ng mga gamit, tapos pinili niya yung mga maiilang na makakasama dahil sabi niya, yun yung kanyang sacrifice. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, obey is better than sacrifice. Madaling sabihin na ito yung ginagawa ko sa Panginoon, ito yung sacrifice ko sa Panginoon. Diba? Madaling sabihin na gano'n. Pero ang tanong ay, ito ba yung instruction ng Panginoon? Ito ba yung pinapagawa ng Panginoon? Diba? Kaya yung obedience ay mas higit kesa doon sa pagsasacrifice. Yung pagsunod, mas higit na sa sacrifice. Diba? Kahit ano pa man yung ginagawa natin, as long as sinusunod natin yung instruction ng Panginoon, then naka-align tayo, no, sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya, important lesson, ano? Important lesson yan. Number 2 is the lesson of trust. Lesson of trust. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Yan. Tinuturo din yan sa atin in chapter 16 kung paano tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Trust God for tomorrow. Diba? Pinagkalooban na binigay na ng ating Panginoon yung kahilingan ng mga Israelites. May pagkain na sila sa umaga, may pagkain pa sila sa gabi. Okay? Pero ito yung rule. Kukuha lang kayo ng sapat para sa kakainin nyo sa araw na yun. Pero kita natin doon na may mga sumuway. Diba? Kumuha sila ng labis. No? Yung mga sobra na kumuha. Kasi iniisip nila, paano yung bukas? Diba? Siyempre, gano'n, diba? Teka, marami naman yung marami naman yung mga pwede namin ma-harvest. Kaya, thinking nila, kukuha ko ng sobra para may pangbukas. Diba? Isa, gano'n tayo, diba? Yung advance tayo mag-isip, diba? Isa, ano yan eh, yung advance mag-isip, minsan may advantage, minsan may disadvantage din. Ano? So, kagaya din natin sila, yung mga Israelites. Ano? Advance sila mag-isip. Teka, paano yung bukas? Diba? Kukuha na ako ng marami para kahit hindi na ako gumising ng maaga, para kung mag-harvest, at least may naka-store na ako dyan. Diba? Ganun yung thinking ng tao. Diba? Pero yun nga yung instruction ng Panginoon. Kukuha ka lang for the day, yung sapat para sa inyo, pagkain nyo sa araw na yun. Diba? Kaya, the lesson of trust. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang tinuturo nun, pabayaan mo muna yung diba? Yung bukas. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 33.
in the book of Matthew, chapter 6, verse 33, nasabi mismo ni Jesus Christ, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Isip muna natin yung kingdom of God. Diba? Isip muna natin ang Panginoon. At nasabi doon, lahat ng ito, lahat ng ating pangailangan ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. At nasabi doon sa verse 34, "Therefore, do not worry about tomorrow." So, di ba? Kasi ganun tayo palagi, di ba? Dahil nga, tayo mag-isip, paano yung bukas? Paano yung sa mga susunod na araw? Di ba? Pag nagpaplano tayo, di ba? Ganun tayo, di ba? Iniisip kagad natin yung mga susunod na which is, biblically, pagpaplano, walang problema, no? Pero, sabi doon, in the book of Proverbs, yung kalooban pa rin ng Panginoon masusunod. Okay lang, magplano ka. Di ba? Pero yung kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Kaya lang, minsan, sa pag-iisip natin ng bukas, kinabukasan, minsan yung kayo nagbibigay sa atin ng worry. Di ba? Nagwo-worry tayo. Naku, paano kaya sa susunod na linggo? Paano kaya sa susunod na buwan? Di ba? Nagbibigay na sa atin ng worry. Hindi na tayo, wala na tayong kapayapaan. Dahil nga masyadong ng advance, no, yung iniisip natin. Okay? Yan, sabi ng Panginoon ni Jesus Christ, "Therefore, do not worry about tomorrow." Diba? "For tomorrow will worry about its own things." Diba? Nakakatuwa, no? Nakaka-relieve, diba? Huwag mo isipin yun. Yung bukas, hayaan mo yung bukas ang mamoblema sa kanya. Diba? Okay? Sufficient, yan. Sufficient for the day is its own trouble. Yung para sa ngayon, yun yung asikasuhin natin. Diba? Yung para sa araw na ito. Bukas, pagkatiwala na natin sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ganun din yung tinuturo ng ating Panginoon sa mga Israelites. Every day, meron naman sila. Every day, meron silang mana, meron silang mga kain. Kaya tinuturo ng ating Panginoon, magtiwala kayo. Sapat lang yung inyong punit. Okay? Trust God for tomorrow. And then, lesson number 3 is a lesson of rest. Number 1, obedience. Number 2, lesson of trust. Number 3, lesson of rest. Pagpapahinga. Yan. Tinuturo din sa atin ng ating Panginoon. Natutunan natin dito sa chapter 16 paano itinuro ng ating Panginoon ang pamamahinga. Take note, ito pong itinuturo ng ating Panginoon about Sabbath or rest, pamamahinga, is not a preferential. It's not a preferential, but it is a commandment. Commandment yan ng ating Panginoon na susundin natin. Okay? Remember, ang ating Panginoon, ang salita ng ating Panginoon is eternal because He is the eternal God. At yung mga commandments na yan ng ating Panginoon, kung susundin natin, lahat ay makakabuti para sa atin. Dahil gusto ng ating Panginoon, mamuhay tayo ng maayos, ng mapayapa, ng fruitful, diba? Ng joyful. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya may mga commandments siya. At kung susundin natin, ay mainam para sa bawat isa sa atin. Okay? Ngayon, kung hindi natin susundin, yan, dyan tayo magkakaproblema. Diba? Ito na lang, sa pamamahinga. Diba? Alam natin yan.
lahat tayo na ranasan niya. Kailangan ng ating katawan ng pamamahinga dahil kapag nasobrahan tayo sa paggawa, nakalimutan natin magpahinga, talagang maniningil ang ating katawan. Gugustuhin ang ating katawan na magpahinga. Okay? Kaya, Sabat, no? may pamamahinga. At least, one day, no? 1 day a week, yan, no? Ikaw ay mamamahinga. Talagang pahinga, tulog, di ba? Para i-allow mo yung iyong katawan na mag-regenerate. Yan. Yung mga cells, di ba? Manumbalik yung iyong lakas. Kasi habang ikaw ay natutulog, nagpapahinga yung mga cells nagre-regenerate yan. Yan. At lumalakas yung iyong immune system. Okay? So, Sabbath, rest, kinreate ng ating Panginoon para sa tao. Yan. So, sabi ni Jesus in the New Testament na so, Sabbath, kinreate ang ating Panginoon para sa tao at hindi kinreate ng tao. Hindi kinreate ng tao para sa Sabbath. Okay? Kaya yung Sabbath talaga ay para sa atin, pamamahinga. At ganyan din ang tinuturo ng ating Panginoon sa mga Israelites at that time. Kasi, remember, nanggaling sila sa Egypt, di ba? Kung saan ay nakaranas sila ng hard labor. At talagang hindi nila alam magpahinga dahil talagang pinagtatrabaho sila ng mga pabibigat. Kaya dito ay pinagpapahinga sila ng ating Panginoon. Okay? Lesson of rest. And then lastly, lesson number 4 is satisfaction in Jesus Christ. Satisfaction in Jesus Christ. Yan. Isa sa magandang lesson na matututunan natin dito sa chapter 16. Satisfaction in Jesus Christ. At sabi sa John chapter 6 na si Jesus Christ, no, is our daily manna. Every day, pinapadalahan sila ng ating Panginoon the daily manna, the daily bread. Diba? Pihising na lang sila sa umaga, paglabas nila doon, wow, may may tinapay na. Mag-harvest na sila. Diba? Napakaganda, no? But sa ating, as believers, Jesus Christ, He is our daily manna. He is our daily bread. At maging yung kanyang mga salita, this is our daily bread. Araw-araw natin na pagkain. At ito yung kailangan natin. No? Kada araw. Yan. The Word of God. Every day, we feed on the Word of God. So, dapat, kailangan yan. Every day, may tayo, Word of God tayo. Yan yung ating daily manna. And every day is a working relationship to our God. Yan. Every day. In John chapter 6, tingnan natin. John chapter 6, verses 29 to 35. Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him whom He sent." Therefore they said to Him, "What sign will you perform then, that we may see it and believe you? What work will you do? Our fathers ate the manna in the desert. As it is written, He gave them bread from heaven to eat." Verse 32, then Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you
the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Okay? Napakaganda na si Jesus Christ, He is the bread of life. Tinapay na nagbibigay buhay. At sabi doon, he who comes to Him will never be hungry. So Jesus Christ, He is the satisfaction of our soul. Si Jesus Christ lamang yung makakapag-satisfy sa atin, sa ating puso. Walang anumang bagay o material, kayamanan ang makakapag-satisfy sa isang tao. Napatunayan na natin yan. Kasi, alam natin, no, ang tao, kahit yumaman yan, hindi yan nakukontento. Gusto niya, magpayaman pa ng magpayaman. Magpayaman pa ng magpayaman. Diba? Walang kakontentuhan. Kasi mayroong puwang sa puso natin na walang makakapagpuno doon na sa pamamagitan ng kayamanan. Si Jesus Christ lamang. Okay? Satisfaction in Jesus Christ. Kaya kapag nasa atin na si Jesus Christ, satisfied na tayo. We will never be hungry. Okay? Kasi nasa atin na yung ating yung tinapay na nagbibigay po.